Alright, magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Meron tayong bigyan ng reaksyon ngayon. Ito yung pahayag ni Benhur Abalos, dating kabinete ni PBBM. At ito'y tungkol sa pag-donate ni PBBM ng kanyang kidney noong 1980s sa kanyang ama na si Ferdinand Marcos. Well, kapag natanggal pala yung isang kidney mo, ay hindi ka na pwedeng sasali pa sa mga bisyo na katulad ng matinding inuman, katulad ng paninigarilyo, at lalo na kapag nagda-drugs ka o nagtitake ka ng drugs, ay bawal na bawal yan sa mga nakuna na ng kidney. Kasi nag-iisa na lang yung kidney mo eh. At kapag nagkaroon ng problema yung kidney mo, ay wala nang reserba, di ba? Kasi tinanggal na, dinonate kay FM. So diyan natin makita kung gaano kabait si PBBM na anak. Bakit si Amy hindi nag-donate? Bakit yung ibang kapatid ni PBBM ay hindi nag-donate? Tanging si PBBM lang. Ibig sabihin, itong si PBBM ay merong ugaling magsakripisyo para sa ibang tao. Hindi naman ibang tao yun, di ba? Kasi ama niya, pero sa apat yata sila na magkakapatid, ay siya lang yung nag-donate ng kidney. Di ba ngayon, masagot na yung mga pinukul sa kanya na drug addict daw. Kaya dito, malalaman natin na hindi kailanman malulung sa bisyo si PBBM dahil alam niya na kung magtitake siya ng drugs, lalo na meron pala itong asthma, merong hika, at kung mag-take siya ng drugs ay lalong lalala yung hika niya, tsaka yung kidney niya ay makompromiso, mga ka-Golden Boy, mga kababayan. Kaya para sa solidong salaysay tungkol dyan ay narito si Benhur Abalos para sa salaysay tungkol kay PBBM. And put this on record. Kung meron isang anak na uliran, na mahal niya ang tatay niya, yan si Presidente Bongbong Marcos. Bakit? Alam niyo kay ito, 1980s, namamatay noon si Pangulong President Ferdinand Marcos Sr. Kailangan may mag-donate ng kidney. Ayan, so yan nga, mamamatay na si FM eh. Kailangan may mag-donate. Pero sa kanyang pamilya, kahit asawa ni FM, hindi nag-donate si Imelda eh. Di ba? Meron namang nakakatanda pa kay PBBM, yung babae yata. Hindi nag-donate. Ay lalo na itong si Amy, mas matanda yan kay PBBM, hindi rin nag-donate. Di ba? Si PBBM ay mas bata pa kay Amy. Kaya dapat yung mga medyo matandang kapatid, yun sanang nag-donate ng kidney. Pero hindi kasi diyan natin malalaman kung gaano kabait ang isang tao na kahit parte ng kanyang katawan ay binigay para sa kanyang mahal sa buhay. May sakripisyo si PBBM. At yung issue ng drugs ay dito natin na makikita na hindi nga pwedeng mag-take ng drugs si PBBM dahil nakakasama sa kanyang kalusugan, lalo na nag-iisa na lang yung kanyang kidney, mga kababayan, di ba, mga ka-Golden Boy? Okay, patuloy tayo dito sa salaysay ni Benhur Abalos. Alam niyo ba kung sino nag-donate? Ang ating presidente, President Bongbong Marcos. 1980. Kaya siya, isa na lang kidney niya. Isipin mo, bibigay mo sa tatay mo. Hindi mo alam kung mamamatay ka rin. Hindi mo, at that time, this was close to 40 plus years ago. Hindi mo alam ano epekto sa iyo. He was in his 20s. Will he have the same quality of life? Gaganda ba ang kabuhayan ng ating Pangulo? Isipin mo. Ito may makaka-apekto sa kanya. Ito may magiging maldado siya. No one knows. Pero iisang alam natin, ganong magmahal ang ating Pangulo. Ayan, so ganon talaga. Period. So wala na. Tapos na yung issue ng drugs kay PBBM. Yung polvoron video, yung bangag-bangag na sigaw ni Digong noon. So tapos na yan dahil hindi nga pwedeng mag-drugs si PBBM dahil meron pa siyang hika, merong asthma, di ba?
At masama sa asma ang magdudruga. At lalo na yung kidney niya ay inaalagaan niya talaga dahil nag-iisang kidney na lamang yan. At kapag nasira pa yung kidney, ay lagot ka na. Ako nga, meron akong problema sa kidney ko eh. Kasi maraming parang buhangin, crystals. Kahit anong water therapy ko ay nandyan pa rin eh. May problema din ako sa kidney. Pero at least, dalawa pa ang kidney ko. Mga kababayan, dalawa pa. Kung masira yung isa, ay meron pang isa. Pero kay PBBM ay wala na. Kapag nasira yung isa, wala na. Blackout. Mag-collapse na yung katawan. Kaya si PBBM ay, kung nakita nyo, maglalakad yan, parang di ba? Parang masakit yung likod niya. Siguro, ininda na niya ang kidney niya kasi nag-iisa lang eh. Kaya hindi pwedeng mag-abuso siya sa katawan. Na iinom ng kahit ano, magdodruga, magsigarilyo. Wala yan mga kababayan, mga golden boy. Tapos na ang isyo na tinatapon kay PBBM tungkol sa pagdodroga. Kahit nga si Amy nagsisigaw din na herpulikol. Tarantado talaga anong herpulikol. Kahit nga manigarilyo, hindi nanigarilyo yan eh. Kasi masama sa katawan. At nag-iisa lang yung kidney niya, di ba? Siyempre, alagaan mo yung katawan mo. Ako nga, alagang-alaga ako ang katawan ko. Palaging nag-ehersisyo, pero nandyan pa rin ang sakit ng kidney ko eh. Yung mga kidney crystal stones, yung maliliit na parang buhangin, yun lang naman ang problema ko. Pero palagi akong umiinom ng mga herbal supplements para sa kidney stones. Okay mga kababayan, anong masabi nyo? Maniniwala ba kayo kay Abalos? Siyempre, totoong kwento to eh. Narinig ko nga ito noon pa na nag-donate daw si PBBM. 20 years old pa siya noon ha. 20 years old pa si PBBM nang mag-donate ng kidney. Sila Amy, nasa na yan eh. Mga 27 years old, 30 years old. Sila Amy Marcos ng time na yun, 1980s. Pero hindi sila nag-donate. Ibig sabihin, medyo makasarili, di ba? Kasi ama na nila yung nangangailangan eh. Ayaw pa rin nila mag-donate at tanging si PBBM lamang. Okay, so napakagaling. Napakagaling ng salaysay ni Benhur Abalos. At yan ang susi para maliwanagan ang isip natin. Di ba kahit ako nga nagduda ko kay PBBM, baka nga nag-drugs yan. Kasi grabe ang issue. Dito nalaman natin na bawal ang druga sa kanya. Bawal ang sigarilyo, bawal ang alak. Kung iinom yan, siyempre yung mga red wine lamang maganda sa kalusugan. Okay, so pag-comment na lang sa ating comment section down below mga ka-Golden Boy. Ako'y magpapasalamat at huwag kalimutan suportahan yung ating Art Lover Millennials para sa gawin nating backup channel para sa ating The Golden Boy Real Guide to Treasures. Again. At siya nga pala, meron akong request. Huwag niyong kalimutan suportahan din itong channel na The Art Lover Millennials. Gawin nating backup channel para sa ating The Golden Boy. Ako'y magpapasalamat sa lahat. Hanggang sa muli, love and peace. Paalam. Again. At meron akong request para sa ating mga subscribers sa Golden Boy. Suportahan nyo rin itong channel na The Art Lover Millennials dahil dito muna ako mag-upload ng ating mga political issue. Kasi medyo merong problema ang ating Golden Boy channel when it comes to monetization.
Okay, so ako'y magpapasalamat sa lahat. Love and peace. Bye-bye and see you on our next upload. Maraming salamat.